In the last episode, you guys saw how I converted the regular Mitsubishi L300 seat into a van seat. This time I'll show you how I converted the old school manual window into a freaking power window. Let's get into this shit! If you noticed, we're no longer shooting in 9:16. We're back to 16:9 because YouTube has been giving me a hard time uploading those damn vertical videos. So yeah, we're back to the good old widescreen, motherfuckers. Alright, fuckers. First, I removed the lower steering column cover so I could easily access the wiring going to the ignition switch. Makes the whole job a hell of a lot easier, fuckers. Next, I removed the driver's side door panel to expose everything inside. You can't install a power window without taking this thing off first. So don't even think about skipping this step, fuckers. Just take your time and be careful not to break any of the clips. They're a pain in the ass to replace. So, you guys are probably wondering, why the hell is your power window already installed? Well, that's because I've been using this setup for over a year now. And guess what? It hasn't given me a single damn problem. A lot of people say these things break easily. But honestly, based on my own experience, it's been working perfectly fine. So ito, ayan, kung makikita nyo, ito yung pinaka-bracket niya, parang ganito yan, oh. At sinusuksok dito yan. May case kasi binutasan ko siya, tsaka ako siya nilagyan ng tornilyo para may pagkapitan siya. And then as you can see, mga bossing, medyo tinupigo siya dito sa part na to para hindi siya tatama sa may cover nito. By the way, mga bossing, kung makikita nyo dito sa part na to, ayan, ayan, nag-grinder ako ng konti para pumasok itong ano niya, machine niya, para hindi siya nakaulbok sa cover. And then ito, sa wiring naman, sa may manual naman niya, meron naman nakalagay doon. Pwede nyo sundin yung color coding nito. Ito kasi is blue and then green. Pagtatapatin nyo lang yung andoon sa may wire niya. Ito yung dating may butas kasi dito yan dati. Nilagyan ko lang ng panibago para may mapagkapitan tong screw na to. Ayan, isa lang nilagay ko dito, ano. Maayos naman siya, oh. Hindi naman siya nauga. Ito yung para umikot siya. So sa mabibili nyong power window, yung universal, may kasama na rin ganito. Ito yan, no. So depende na lang yan sa may sukat ng pinakalagayan ng gear. Hanapan nyo lang naman sukat yan. And yung iba kasi ginagawa, ito kasi cover to. Yung pag halimbawa andito na yung sliding cover nya, tinatakip niya lang ganyan. Ito. Pero ako, ang ginawa ko, yung sa may butas na yon, doon ko na rin tinapat yung para sa adjustan ng power window. Kumbaga dito na rin nakatapat para hindi na ako maglagay nito. Dito naman tayo sa mga yung apat na wire na to, no, wires. So dito meron tayong makikitang red, black, tapos brown, red, and then brown. Okay, una muna is itong red na to. Positive to, and then ito naman yung black. Ito naman ang main negative niya or yung ground. And then itong dalawang wire na to, kung makikita nyo, tig-isa yan. Yung isang wire para dito sa window na to, and then, which is yung driver side. And then yung isang wire naman is yung papunta naman ng passenger side. Since sa driver side kasi, di ba, dalawa dapat ang control natin sa window. Isa sa driver, isa sa passenger. Dito, wala akong ginalaw, no. Stuck pa rin siya. Kung alin yung nakakabit, yung pa rin yung nakakabit dito. Ang nadagdag lang is itong actuator. Ayan. At saka ito. Inalis ko yung pinaka-handle niya yung umiikot. Hindi pinalitan ko nito. The rest, stuck pa rin siya. Dito naman tayo sa wire naman dito sa cover. Ayan, nakikita nyo nakakabit na yan. Actually, sira na rin tong cover ko. Next video naman natin, gagawa tayo ng cover nito, yung siding. Dito, kung makikita nyo, as is naman yan, kung ano yung kulay nito, katulad nito, ito yung sa may pinaka-adjust ng power window natin. Kung makikita nyo, blue at saka green. Blue at saka green yan, ayan. Diyan nyo lang siya pasok yung dalawa na yan. Ito naman, as is lang din to. Kung makikita nyo, andito yung black, andito yung red, andito yung brown, and then ito yung brown at saka red. As is lang din to. Ito yan, yung apat na yan, no?
So sa linya pala nitong apat na wire na to, pinasok ko siya dito. And then ito yan, yung linya na yan. Ito. Dito ko siya pinadaan. Tapos meron yang ditong butas sa baba. Dito, bali tatanggalin nyo muna to para madukot nyo at maipasok nyo dun dito. And then, ayan, papadaanin nyo dito para malinis ang tingnan. Pasensya na, medyo naparami yung silat na nailagay ko para dito sa plastic cover niya. Hindi naman siya kasi kita dahil nakatago naman yan sa cover na yung ng sidings. Dito naman tayo ngayon mga boss sa passenger side. So dito rin, as you can see, nag-grinder lang ako ng konti, binawasan ko para pumasok itong actuator niya. Dito, same wiring lang din. Yung blue sa green, blue is sa blue, green is sa green. Ito sa blue, green sa green. So hindi kaya malilito dito sa wiring niya dahil dun sa bibili nyo naman, kung di man magkakulay, halimbawa itong blue naging red dito sa nabili nyo, sundan nyo lang red sa red, o kaya ito naman naging black, black sa black. Ganun lang magiging wiring niyan. So dito, as is din yan, yung red sa red, and then yung brown sa brown, and then makikita nyo meron ditong brown red din. Kumbaga hindi na kayo malilito. Paganahin natin tong passenger side. Ayan. So dito, ito yung linya na yan ha, yung para sa power window. Ngayon, pinagapan ko lang siya, which is ito yan. Ayan, pinagapan ko lang siya, tapos binalumbong ko lang ng bahagya, tapos pinagapan ko na doon, hanggang doon sa may susian na yan. Nilagay ko lang sa likod para medyo malinis tingnan kahit paano. Sa paghahanap naman ng wire para maitap nyo yung power window, para na makuha nyo is yung pag nakapatay yung makina, patay siya talaga. Ayan, wala siyang power. So kung makikita nyo, nasa negative ako ngayon ng battery. So kailangan ngayon nakapatay itong sasakyan, no? Kailangan makuha natin pag yung inon natin. Okay, ayan, inon ko na. Kailangan yung unang ilaw, which is ayan. Kanina nung nakapatay yung susi niya, nakapatay yan, pero nung binuksan ko, ayan, may ilaw na siya. So patayin ulit natin ha. Which is ito yan ha, yung color blue na to. Nakapatay yung makina, patay rin siya. So ito yung positive niya. So dito tayo kukuha ng power. Kaya buksan ko ulit, may susi. Makikita nyo may ilaw yung tester natin. So dyan ako kumuha. Kung wala naman kayong tester, siguro tandaan nyo na lang yung part na to kung saan ako kumuha. Dito yan, sa pinakauna na susian. Ako dyan kumuha mismo. Dito na ako sa baba. Nahanap ko yung linya na yan, which is, eto siya. Kung makikita nyo, ito yung positive natin, ito yung linya natin. Dito ko siya tinap. At meron din yung fuse. May kasamang fuse yan. Pag bumuli kayo, may kasama na rin fuse yan. Diyan siya nakalinya. And then yung ground naman natin o yung negative, dito ko na lang muna tinap. Di ground ng sasakyan. So far naman, dahil ako lang naman gumagamit nitong sasakyan na to, kabisado ko ni sasakyan, hindi naman ako napapatig dyan sa part na yan. Pero pwede naman nating ilipat dyan. Pero saka na. So kung umabot na kayo sa part ng video na to mga bossing, ilalabas ko na yung ginamit kong power window. So ito nga pala yung ginamit kong power window kit, no. Nabili ko lang siya sa Orange app. Ngayon nilalagay ko na lang sa link sa baba yung kung saan ko binili sa Orange app, no. Sa pagkakatanda ko parang nasa 2,000 plus lang naman to. Sana may natutunan kayo ngayon bossing sa aking video. At saka sana mag-like din kayo at saka mag-follow na rin kayo sa aking page. At saka sa YouTube channel. Maraming salamat mga bossing. Till next time.